Medyo Friday na. Friday na. Pero kahapon, napansin mo to eh. Di ba sabi mo sa akin, wala masyadong traffic. Oo, mula kasi inaabang ko yan, mula alas 3 pa lang ng hapon niya sa tapat. Talagang ano na yan, heavy na, di ba? Yes, considering nakahapon ay payday. Diba? Sana ngayong Friday, kahit Friday, ganun pa rin, no? We're hoping. Ayan, alas 4:48 na pala na umaga. Tayo na po, samahan niyo po kami sa inyong pag-almusal sa paghatid sa inyo ng mga may init na balita ngayong umaga ng Biyernes, 2 na po ng Setyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Riao. Ako naman si Monica Veralio. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Executive Order na bubuo ng komisyon para sa pag-amyenda ng saligang batas, posibleng pirmahan ng Pangulo ngayong buwan. Panibagong voters registration period, itatakda ng COMELEC kung mapopospone ng barangay at SK elections. Mga sangkot sa umunoy assassination plot kay Pangulong Rodrigo Duterte, iniimbestigahan na ng CIDG. Banta sa buhay ng Chief Executive, binaliwala lang ng Pangulo. Mga tren ng MRT, ligtas pa rin sakyan ng mga pasahero. Mga tren na may natuklasang crack sa bugi nito na i-pull out na ng DOTR. Gaganaping Miss Universe sa bansa, hindi makadaragdag ng problema sa trapiko ayon sa Department of Tourism. At iba't ibang problema na idinulog ng ilan nating kasambahay na bigyan ng solusyon sa programang Serbisyong Kasambahay sa tulong ng mga partners in public service. Sa detalye po ng mga balita, mahigit 50 beses nang nagkaroon ng technical problem ang mga tren ng Metro Rail Transit o MRT nitong lamang nakalipas na buwan ng Agosto. Pinakahuli dito ang mga natuklasang crack sa isang bahagi ng tren na tinatawag na bogie. Sa kabila nito'y tiniyak ng MRT na ligtas sakyan ng publiko ang mga tren ng MRT. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Pinawi ng MRT management ang pangamba ng publiko hinggil sa natagpo ang mga crack sa bugi ng mga tren ng MRT. Kinumpirma ng MRT management na mayroon ngang mga crack na nakita sa mga bugi. Ang bugi ay isang bahagi ng tren na kung saan doon ikinakabit ang gulong. Isang halimbawa niya na itong metal frame na ito ang tinatawag na bugi. Kapag naikabit naman ang gulong, ganito na nagiging itsura niya. Sa bugi nakatagpo ng hairline crack ang MRT at ngayon ay inaayos na nila ito upang pag ikinabit sa tren ay ligtas sakyan ng mga tao. Ayon kay MRT General Manager Roman Buenafe, base sa record, 2004 pa nang magkaroon ng insidente ng crack sa mga bugi. Inamin ni Buenafe na ang dahilan ng crack ay ang pagkakamali sa design mismo ng tren ng MRT. Ang mga MRT train ay galing pa sa Czech Republic na binili noong panahon ni Pangulong Gloria Arroyo. Meron pagkakamali sila sa pagkamada ng bogie frame at saka ng isang component. Parang madaling sabihin may tumutukod doon na talaga mag-o-occur tong cracks na to. Subalit ayaw ng sisihin ng MRT management ang kumpanya na gumawa sa mga tren, lalo na at nagsara na ito dahil na bankrupt. Sa ngayon ay inaayos na ng MRT ang crack sa mga bugi, wine-welding ito sa masusing paraan. Ayon kay Buenafe, walang dapat ipag-alala ang mga commuter dahil inaayos na nila ang problema. Dagdag ng MRT management, wala silang plano na kontrolin ang bilang ng mga taong sumasakay sa kabila ng napaulat na may mga crack sa bogie frame. Na-assure ko po kayo na ginagawa namin safe ang aking tren, safe sakyan po itong mga to. Hindi po kami magpapaakyat ng tren na walang ayon na safety na na-inspect ito. Ibinalita naman ni Buenafe na tuloy-tuloy na ang pagdating ng spare parts para sa mga lumang tren ng MRT, kung kaya't maayos na rin ang operasyon ng mga ito. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nangangailangan ng 12 Chinese-speaking interpreter ang Bureau of Immigration na itatalaga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA.
Ito ay ayon sa rekomendasyon ng Port Operations Division dahil karaniwang nagiging problema sa paliparan ang hindi pagkakaintindihan ng mga immigration officer at turistang Chinese nationals na hindi marunong magsalita ng Ingles. Madalas nila anya na nangyayaring hindi pinapayagang makapasok ng bansa ang mga turista galing China dahil hindi maipaliwanag na maayos ang dahilan ng kanilang pagpunta sa Pilipinas. Sa datos ng Immigration Bureau, mahigit 1,700 foreign nationals na hindi pinapasok ng bansa sa unang bahagi ng 2016. 35% o halos 700 dito ay Chinese nationals. Sa iba pang balita, may karapatan si dating Pangulong Marcos na mailibing sa libingan ng mga bayani. Ito ay ayon sa isang dating Solicitor General. Mas makabuti rin anya kung maililibing na si Marcos upang matapos na ang issue. Narito ang hatod na balita ni Roderick Mendoza. Kung si dating Solicitor General Estelito Mendoza ang tatanungin, may karapatang mailibing si Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ay bilang pagkilalaan niya sa mga nagawa ni Marcos na kasamang nakipaglaban sa mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang alam ko lang, yung libingan ng mga bayani, principally para sa mga sundalo yan Kasi yan itinayo pagkatapos ng gera. Kagaya rin sa Amerika, walang makakatanggi na si Marcos kasama ng mga sundalo napunta sa Bataan, na kulong sa Campo Donel at nakulong sa Port Santiago. Yun siguro, hindi maaring itanggi yun. Isa si Mendoza sa naghain ng kaso sa Korte Suprema upang makabalik sa bansa si Marcos nang malapit na itong mamatay. Hindi pinayagang makabalik noon si Marcos dahil ayon sa korte, banta ito sa seguridad ng bansa. Mas makabubuti nga niya kung maililibing na si Marcos upang makatulong sa pagkakaisa ng bansa. Katwiran niya kung napatawad na ng mga Pilipino ang mga Hapon sa mga kasalanan noong ikalawang digmaang pandaigdig, bakit naman hindi ito magagawa sa mga nangyari noong panahon ng martial law? Itong mga nagre-reklamo, kung gusto nilang makalimutan na si Marcos, dapat ipalibing na nga. Tanong ko sa iyo, sino ang natatandaan mong nakalibing na presidente sa libingan ng bayani? Meron ka bang natatandaan? Dati namang sinabi ng mga tumututol na mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani na hindi paghihilom at pagpapatawad ang idudulot ng paglalagak doon kay Marcos. Hindi kailanman dapat magkaroon ng healing and reconciliation hanggat hindi inaamin ng mga Marcoses na may nangyaring plunder at may nangyaring human rights violations noong panahon ng martial law. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, idinepensa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ilan sa umunoy irregularidad na nakikita ng mga mambabatas sa implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Narito ang hataw na balita ni Nel Mariboc. Aabot sa 129 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Social Welfare and Development para sa taong 2017. Mas mataas ito ng 18 billion pesos kumpara ngayong taon. Ang paglaki ng budget ay dahil na rin sa planong rice subsidy ng pamahalaan, gayon din ang bagong target ng Administrasyon Duterte sa pagpapatupad ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Binatikos naman sa budget ng hearing ng Kamara ang naging performance sa pagpapatupad ng 4Ps ng pamahalaan sa mga nakaraang taon. Parang nahihirapan yata ang DSWD to hit your targets. Batay sa datos ng DSWD noong taong 2015, umabot lamang sa 88% ang nagastos mula sa nakalaang pondo sa 4Ps, samantalang nasa 34% pa lamang sa kalagitnaan ng 2016. Paliwanag ng ahensya, most of our programs, the big ticket items does have different spending patterns. ayon naman kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, iniimbestigahan na rin nila ngayon ang dahilan kung bakit hindi na-liquidate ng Land Bank ang mahigit 6 billion pesos na nakalaan sa Conditional Cash Transfer Program noong 2015. So that is again unliquidated. By the Land Bank, not by us. Okay? The Land Bank is the conduit. Binusisi rin sa deliberasyon ng Kamara ang sistema ng ahensya kung papaano tinutukoy ng DSWD ang mga mahihirap na pamilya na magiging benepisyaryo ng CCT.
Handa naman ang DSWD na makipagtulungan sa mga mambabatas upang maging epektibo ang pagpapatupad ng CCT program. Aabot sa mahigit 78 billion pesos ang hinihinging budget ng DSWD sa taong 2017 para sa pagpapatuloy ng implementasyon ng 4Ps. Dahil sa maraming katanungan ng mga kongresista, ipagpapatuloy ang budget hearing para sa DSWD sa September 13. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Posibleng maglabas na ng resolusyon ngayong buwan ang Department of Justice o DOJ sa mga kasong money laundering kaugnay ng $81 million na ninakaw sa Central Bank ng Bangladesh itong Pebrero. Submitted for resolution na ang pinagsama-samang reklamo na sinampa ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban kina dating RCBC Jupiter Branch Manager Maya Santos Digito, casino junket operator na si Kim Wong at sa presidente at treasurer ng PhilRem Remittance Company Michael at Salud Bautista. Dati nang iginiit ng kampo ni Digito na hindi siya kundi ang pamunuan ng RCBC ang dapat habulin ng AMLAC sa nangyaring laundering ng perang ninakaw sa Bangladesh. Sa iba pa balita, paiigtingin pa ng triple na Philippine National Police o PNP ang kanilang anti-illegal drugs campaign, lalo na ngayong 4 na buwan na lamang ang natitira upang makamit ang target na zero tolerance sa illegal drugs. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Hindi kontento si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa kanilang isinasagawang kampanya ngayon kontra sa illegal na droga. Ito ay matapos mapansin ng hepe ng pambansang pulisya na hindi na nadadagdagan ang bilang ng mga sumusukong drug pusher at user na umabot na sa mahigit 600,000. Dagdag pa ng general, bagamat noong isang araw ay mayroon ng sumuko na mahigit 10,000 drug dependent sa General Santos City, hindi pa rin ito sapat para sa kanya. Kulang pa. Gusto sabi ni Presidente, zero tolerance tayo. Zero tolerance sa drugs. Kung zero tolerance, malaki pang bubunuin natin. And I'm worried. We are running out of time. Dahil dito, inatasan ni PNP Chief ang mga pulis na triplihin pa ang performance sa operasyon upang tuluyang masugpo ang illegal na droga sa bansa. Lalo na ngayong 4 na buwan na lamang ang nalalabi upang makamit nila ang kanilang target. After we reach 600,000 plus, nagpa-plateau na kami. Hindi na umakyat yung number of surrender eh. Kaya worried ako, baka hindi natin ma-hit yung, we are aiming for 1.8 million na mag-surrender. That's according to the Dangerous Drug Board, estimate nila. Ganun kataas yung aming hinihit, 1.8. Ngayon, 600,000 plus. Medyo nagplateau na. Matatandaang nangako si Pangulong Rodrigo Duterte at General Bato na wawakasan ang talamak na problema ng illegal na droga sa bansa sa loob ng 6 na buwan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sisimula na ang pagtatayo ng malaking farm school sa Pampanga sa layuning makatulong sa mga magsasaka. Samantala, lalong paiitingin ng Police Regional Office 7 ang police visibility upang matiyak ang seguridad ng mamamayan lalo na sa pagpasok ng bare months. Narito ang hataw na balita ni Joshua Anton. Mas paiitingin pa ng Police Regional Office 7 ang police visibility, partikular na sa mga mall at terminal. Ayon kay PRO 7 Police Chief Superintendent Noli Talino, tuwing pumapasok ang bare months ay tumataas ang kaso ng krimen, lalo na ang nakawan. Tinitake advantage din ng mga masasamang loob. Diyan tumataas yung mga petty crimes. Pero coupled with our campaign against illegal drugs, paigtingin natin yung ating kampanya sa aspeto ng ibang crimes. Ayon kay Talino, magpapadala pa sila ng karagdagang pulis sa 4 na probinsya sa rehiyon. We will even employ yung ating mga RPSB, yung public safety battalions ng region, public safety companies ng Cebu City, Lapu-Lapu, Mandawi, and Cebu Province, and all other public safety companies para mag-augment sa ating mga local police, especially doon sa mga places of convergence. Ang pagpapaigting ng seguridad ay bahagi ng National Crime Prevention Week.
Sisimulan na ang pagtatayo ng malaking farm school sa lalawigan ng Pampanga. Ito ay upang maturuan hindi lang ang mga magsasaka kundi ang mga nanay sa bawat komunidad upang mayroon din silang pagkunan ng pagkakakitaan. Sa farm school, tuturuan ang mag-aaral ng tamang paraan ng pagtatanim ng high-valued crops sa livestock, pagnenegosyo, pagkukwenta sa tulong ng makabagong teknolohiya. Nambubuhay sa atin at magpapakain sa atin are the small farms. Yung inyong mga farm, hindi po yung farm ng mga corporation. Kaya kailangan po yung ating mga lupa, ipagpatuloy natin maging magsasaka at magtanim tayo at mag-aral tayo para kumita tayo ng malaki para yung mga anak nyo, sasabihin nyo sa mga anak nyo na ipagpatuloy mo yung ating farm dahil kikita ka naman ng malaki and at the same time makakatulong ka sa bansa to provide that with the food we will eat. Sisimula ng pagtatayo ng farm school ngayong taon at inaasang matatapos ito bago matapos ang taong 2017. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Nirecall ng mga bansang Ecuador at Venezuela ang kani-kanilang ambasador sa bansang Brazil matapos patalasikin sa pagkapangulo si Dilma Rousseff dahil umano sa paglabag sa budgetary laws. Tinawag ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang impeachment na isang kudeta at ang recall ay hindi upang abandonahin ang mga Venezuelan national na nasa bansang Brazil upang kondinahin ang pagmamanipula ng Kongreso sa sitwasyon. Mas naniniwala umano ang dalawang bansa sa 54 na milyong Brasilero na bumoto kay Dilma Rousseff kaysa sa 61 mamabatas na nagpatalsik dito. Samantalang minamadali na ng mga rescue worker ang pagkukumpuni sa kalsada ng Lakilato sa Italy. Ang maliit na kalsada lamang ang tanging ruta patungo sa bayan ng Amatrice na lubhang napinsala na nagdaang 6.2 magnitude na lindol kamakailan. Inaasahang matatapos ang pagkukumpuni sa susunod na 2 araw upang mapabilis ang rescue and relief efforts sa mga biktima ng lindol. Balita naman sa loob ng bansa, dead on the spot ang isang drug pusher at 2 naman ang arestado sa isinagawang buy-bust operation sa Quezon City kaninang madaling araw. May hataw na balita si Reynante Ponte, live. Good morning, Reynante. Yes, good morning, June. At sa ating mga kasangbahay, hindi na nakatakas ng buhay ang isa sa kasama sa drug watch list ng Barangay Tatalon sa Quezon City matapos itong mapatay ng mga pulis ng manlaban umano sa mga operatiba sa buy-bust operation. Alas 12 ng hating gabi nang isinagawa ng mga tauhan ng Station Anti-Illegal Drugs ng Quezon City Station 11 ang drug operation sa Manunggal Street, Barangay Tatalon. Ayon kay Police Superintendent Christian de la Cruz, nang dumating ang mga pulis ay sinita nila ang mga suspect at nakipaghabulan pa ito sa mga operatiba. Naaresto ang dalawa habang ang target ng mga operatiba na si Renato de la Rosa na may alias JJ Toyo ay pumasok pa ng bahay upang magtago. Ngunit na-corner na ito ng mga pulis sa comfort room at doon na nanlaban ang suspect sa mga operatiba hanggang sa ito ay mapatay. Habang ang naarestong dalawa ay tolotanggi naman na hindi sila sangkot sa paggamit ng droga. Mula sa Quezon City, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Mantala, kompleto pa rin po ang ating mga kasama sa Huntahan sa Radyo La Verdad 1350, Atty. G. Beten, Joe Castigador Jr. Good morning. Magandang umaga. Hello, good morning. Yes. Happy Friday. Happy Oo nga pala, Friday. Oo, pa-weekend Iba yung na. natin pag Friday. Oo. Oo. Alam mo naman. Sabi nga nila, pinakamasayang araw daw ng linggo ang Friday. At ang pinakamalungkot ay? Monday. Sila nagsabi niya na, hindi ako. Kaya pala sa Spokesperson ka na. kaya pala sa Condancy Bet, late lagi. Oh. May explanation. Oo. Ako pag dumadating Kuya Jun eh. Okay. Kaso iisa-isa eh. Pagdagdag ka nga doon ng ano. Alright. Kuya June, Mon! Yes. Narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Executive order na bubuo ng komisyon para sa pag-amyenda ng saligang batas, posibleng pirmahan ng Pangulo ngayong buwan. Panibagong voters registration period, itatakda ng COMELEC kung mapopospone ang barangay at SK elections.
Mga sangkot sa umano'y assassination plot kay Pangulong Rodrigo Duterte, iniimbestigahan na ng CIDG. Banta sa buhay ng Chief Executive, binaliwala lang ng Pangulo. At iba't ibang problema na idinulog ng ilan nating kasambahay na bigyan ng solusyon sa programang Serbisyong Kasambahay sa tulong ng mga partners in public service. Sa detalye ng ating mga balita, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle accident sa nagtahan flyover sa Maynila kaninang madaling araw. May hataw na balita si Jericho Albano live. Jericho. Good morning, Kuya. Nadala na nga natin sa Philippine General Hospital itong isang naging pasyente natin kanina at patuloy na nga itong inoobserbahan ng mga doktor dahil sa mga injury na tinamo nito mula sa aksidente. Nakahandusay sa kalsada ng madatnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider nang maaksidente ito sa northbound lane ng nagtahan flyover sa Santa Mesa, Maynila kaninang madaling araw. Dahil sa nangyaring aksidente, halos hindi makausap ng maayos ang pasyente na kinilalang si John Anthony Evangelista na residente ng Santa Cruz, Manila. Nagtamo ito ng ilang sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bagaman nakasuot ito ng helmet, nagkaroon ito ng bukol sa noo at pamamaga sa pisngi. Agad na nilapatan ng paunang lunas ng UNTV Rescue si Evangelista at saka dinala sa Philippine General Hospital. At dahil hindi nga makausap ng maayos, sinadya ng grupo ang bahay nito sa Santa Cruz, Maynila upang ipagbigay alam sa kanyang kamag-anak ang sinapit ng biktima. Agad na mga sumama ang kaanak dito pagbalik sa ospital. Ayon sa otoridad, Kuya, posibleng nawalan ng kontrol si Evangelista nang sumampa ang minamaneho nitong motorsiklo sa Center Island habang binabaybay ang northbound lane ng naturang flyover. Ayon sa mga tauhan ng MMDA, nakainom umano ang pasyente dahil amoy alak ito ng kanilang lapitan. Ito rin umano ang posibleng dahilan kaya ito na aksidente. Samantala, Kuya, dinala naman sa Western Traffic Enforcement District ang motorsiklo ni Evangelista. Yan ang ating balita mula rito sa Maynila, Kuya. Maraming salamat, Jericho Albano, mula po sa Maynila. Nagsagawa naman ng mas malalim na investigasyon ng Philippine National Police sa mga impormasyon na inihayag ng isang gun smuggler mula sa Bacolod. May kinalaman ito sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. May isa sang customer na may balak umorder ng mga lower end parts daw, sabi niya sa akin, at yun daw gagamitin sa assassination ni President Duterte. Hindi ipinagsasawalang bahala ng Philippine National Police ang ibinunyag ng isa sa nahuling suspect sa gun smuggling sa Bacolod na umano'y assassination plot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, isang regular customer ng arms dealer na sina Wilford Palma at Brian Taala ang kumukuha sa kanila ng piyesa ng M16 rifle upang gamitin sa planong pagpatay sa Pangulo. Kabilang din aniya sa mga kinukuha sa kanila nito ay ang 100 upper receiver parts, 40 barrel at 30 rifle bolts. Most likely, hindi siguro siya yung gun for hire. Baka pinutusan lang ito ng sindikato na bumili ng ganon para gamitin for that purpose. Hinihikayat naman ni General Bato ang mga nakabili ng piyesa ng baril sa website na Pinoy Pistol Forum na pag-aari ni Taala na isuko ito sa PNP tulad ng ginawa ng ilan sa kanila. Nung nalaman ko po na illegal ang pagkabili at pagkatransaksyon ko sa online, sinorender at tinurn over ko naman po sa kanila yung barrel. Nasa 4.5 million pesos na halaga ng gun parts at accessories ang nakuha ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Bacolod sa mga naarestong suspect sa tulong na rin ng impormasyon mula sa US Homeland Security. Ang mga suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue.
Camp Crame. Hindi naman ikinababahala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y banta sa buhay ng Chief Executive ayon sa Malacanang. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Tiniyak ng tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Secretary Ernesto Abella na hindi mababawasan ang pagbiyahe o paglilibot sa bansa ng Pangulo kasunod ng umano'y banta sa buhay nito. Ito ay matapos aminin ng sospek at naarestong smuggler ng mga pyesa ng baril na may isang customer umano niyang umorder sa kanya ng mga lower end part ng baril na gagamitin para sa assassination plot laban kay Pangulong Duterte. Well, if I put it with the president, he seems to be pretty much untouched by all these threats. Concerned but not worried. Dagdag pa ng opisyal, may sarili ring pag-iingat ang Pangulo sa kanyang pamilya, lalo na ngayong mas matindi ang banta sa seguridad kumpara ng Davao City Mayor pa ito. The president is very inclusive and he feels the same way for the people as for his family. Hindi na rin bago sa Pangulo ang mga banta sa buhay nito, lalo na't marami itong nakakabangga sa kanyang anti-illegal drugs campaign, anti-corruption at war against crime at terrorism. Assassinate. Well, you know, like if you listen to the president, he eats it for breakfast. You know, you know these threats. He eats threats for breakfast. Meaning to say, it's not something new to him. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP Special Task Force sa pagkakapatay ng mag-asawang Melvin at Miriam Odicta na una nang naiulat na big-time drug lord sa Iloilo. Ito ay sa kabila ng desisyon ng mga kaanak ng napaslang na mag-asawa na huwag nang magsampa ng kaso. Narito ang hataw na balita ni Lane Moren. Nais nang naulila ng mag-asawang Melvin at Miriam Odicta na matahimik na ang kanilang pamilya. Ayon sa inilabas na pahayag ng abogado ng mga ito na si Attorney Gualberto Catalunya, nagdesisyon ng pamilya na hindi na magsasampa ng anumang kaso laban sa kaninumang sangkot sa pagkamatay ng mag-asawa na umano'y drug lord sa Iloilo City. Ayon sa pamilya, hindi na maibabalik ang buhay ng mga ito. Humihingi na lamang sila ng tulong kay Pangulong Rodrigo Duterte at Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa para sa seguridad ng 5 anak ng naulila ng mag-asawa. Samantala, sinabi naman ni General De La Rosa na nakahanda pa rin silang ipagpatuloy ang investigasyon sa krimen. So mag-investigate pa rin kami kahit hindi sila interesado. Kailangan malaman namin ang pulot dulo. Tiniyak rin ito na bibigyang seguridad ang pamilya laban sa mga nanggugulo sa kanila. Mayroon bang nagugulo pa sa kanila? Kung mayroon man nagugulo, di report to the police at action na namin yan. Kawawa naman yung mga pamilya, yung mga anak. Oo, please tell the children na mag-report sa police at huwag matakot. Sabi mo, kailangan namin yung cooperation nila. Kung sila ay tinitreaten, punta sila sa police. I will instruct the regional director to secure the children. Ipinahahanap na rin ng general ang umano'y drug matrix na naiwan ng mag-asawa sa kanilang tahanan sa Iloilo. Kausapin ko yung mga anak na nandun, kung sino nandun, para mag-cooperate na rin sila fully kung may matrix ibigay sa atin. I will call General Hintilis to talk to the children. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Iloilo. Isinusulong sa Senado ang pag-aamyenda sa wiretapping law upang magamit ng mga law enforcement agencies upang mas mapabilis ang pagtugis sa mga drug suspect. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. Makatutulong sa Philippine National Police at ilang pang law enforcement agencies ang panukalang pag-aamyenda ng anti-wiretapping law. Ayon kay Senator Panfilo Lacson na chair ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, dapat nang isama sa exemption sa batas ang ilang kaso katulad ng droga. Sa ngayon, mga kaso lamang na may kaugnayan sa national security katulad ng sedition, rebellion at inciting to sedition ang maaaring gamitan ng wiretapping. Sa kabila ng kaliwat kanang raid ng Oplan Galugad sa National Bilibid Prisons, nakakapuslit pa rin ng communication gadgets ang mga drug lords kaya't nagpapatuloy ang kanilang operasyon sa droga. We're not in any way capable of intercepting electronic communication. No, sir.
How I wish we have that capability. Hindi naman naniniwala si Senator Lacson dito. Aniya bilang dating hepe ng Philippine National Police noong panahon pa ni dating President Joseph Estrada, alam niya ang kapasidad ng mga gamit ng Philippine National Police. Alam ko, there are available equipment, tracking equipment, monitoring equipment, they're available. Whether or not nakapag-procure sila, whether through the procurement law or through other means. Sumasang-ayon naman si Senator Laila de Lima na maamyenda ang batas. I agree that we should consider relaxing the rules or the law or the anti-wiretapping law insofar as convicts are concerned. Because they have no business really having communication gadgets while inside the Philippines. Pati ito ay sinasang-ayunan din ng Philippine National Police. Bagaman sang-ayon siya sa pag-aamyenda na batas, ayon kay Senator Laila de Lima, hindi dapat magamit ang wiretapping sa pang-aabuso at paglabag sa right to privacy ng mga individual. Kasi inulit na naman nila. Noon sinasabi na nila yan and then inulit na naman nila. Oh, sigurado yung cellphones mo tapped or bugged. Sabi ko, wala akong pakialam. Who's violating the law here? Who's violating my rights? Especially my right to privacy. Tinanggi naman ng pulisya ang paratang ni De Lima. Nagdududa siya, sabihan daw siya na wina-wiretap siya. O talaga bang wina-wiretap siya? Ako rin, nagdududa rin ako. Dahil yung cellphone ko, minsan nawawala yung signal, minsan parang hinihigop. Duda ko rin na wina-wiretap ako. Pero Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Posibleng pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order sa pagbuo ng Constitutional Commission bago matapos ang buwan ng Setyembre. Ang Constitutional Commission na bubuuin ng 25 miyembro ang magiging katuwang ng Kongreso sa panukalang pag-amyenda sa saligang batas. Ito ay upang palitan ang kasalukuyang unitary form of government ng federal system. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Ernesto Abella, nakarating na ang proposed executive order sa opisina ng Pangulo mula kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Narito ang pahayag ni Presidential Spokesperson Secretary Ernesto Abella. Antayin na lang po natin yan. Okay? Thank you. Sir, last But we'd like to question. do it, like I said, we expect that things will be in proceeding within the month of September. Magtatakda ang Commission on Elections ng panibagong voters registration period. Ito ay kung maaaprubahan ang panukalang batas na magpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na taon. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng pagkakataon ang marami pang botante na hindi pa nakapagpaparehistro noong noong Hulyo na makaboto sa local elections. Ayon sa COMELEC, nakasaad sa Section 8 ng Voters Registration Act of 1996 na hindi lamang maaaring makapagparehistro ang mga botante 120 araw bago ang regular elections at 90 days naman bago ang special elections. Ngunit ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, wala pa silang naitatakdang araw para dito dahil inaabangan pa nila ang pinal na desisyon sa postponement ng barangay at SK elections. At sa kaugnay na balita, pabor ang ilang mambabata sa panukala ng Commission on Elections o COMELEC na maamendahan ang Omnibus Election Code upang maging akba sa pangailangan ng kasalukuyang panahon. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Siguro magandang bigyan tuunan ng pansin natin yung Omnibus Election Code and how we can really modernize it. Yung mga various laws ipagsama-sama natin para isa na lang batas. Tapos doon that it is already updated. It takes into account changes in society, technology, use of technology. Sa pagdinig ng Appropriations Committee sa proposed budget ng Commission on Elections, muling pinuhay ng COMELEC ang panukala na maamyendahan na ang Omnibus Election Code na naipasa noon pang 1985. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, isa sa nais nilang mabago ay ang ladderized system sa pagproklama ng mga nanalong kandidato dahil sa isang automated elections, mabilis na nalalaman ang resulta ng botohan sa buong bansa.
Kailangan na rin anyang i-adjust ang campaign expenditure limit ng mga kandidato dahil hindi na ito akma sa ating panahon. Nais din ng COMELEC na masolusyonan ang problema sa premature campaigning. That you file your certificate of candidacy in October and yet the campaign period only starts in February. But again, that is brought about because of the need to print the ballots with the names of the candidates. You need more time in order to do that. Pabor naman ang ilang mambabatas sa kagustuhang ito ng COMELEC. Luma na rin itong batas na ito, kailangan niyang i-update at nakita naman natin, halimbawa, meron tayong automated election law, na that amends the Omnibus Election Code. So, pero nakita natin ang daming problema ng mga nakaraang eleksyon. So, siguro isang panawagan na rin yan sa liderato ng Kongreso. Para sa COMELEC, sakaling tuluyang maipagpaliban ang barangay at SK polls, mapagtutuunan nila ng pansin ang pagbalangkas ng mga rekomendasyon kung ano ang kailangang mabago sa election code. Victor Pasare, UNTV News and Rescue, Manila. Sa iba pang balita, hindi minamadali ng sandatahang lakas ang pagsugpo sa Abu Sayyaf Group upang makatiyak sa positibong resulta ang all-out war kontra sa bandidong grupo. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Walang sinusunod na timeline ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagpuksa sa bandidong Abu Sayyaf Group. Bagamat mas malakas na ngayon ang puwersa ng mga militar dahil sa karagdagang sundalo na ipinadala sa Basilan at Sulu, hindi minamadali ng AFP ang kanilang operasyon laban sa ASG upang matiyak na magiging maganda ang resulta nito. Kapag masyado tayong nagdidepende sa timeline, kapag malayo ang tingin natin pa, baka hindi tayo mag-react ng mabilis. Kapag malapit na, baka naman masyado tayong mag-react na mapeligro naman yung ating mga sundalo. Sa ngayon ay tiwala ang AFP na mas maliit na ang ginagalawang lugar ng ASG. Katunayan dito ay madalas na may nangyaring engkwentro dahil wala ng malaking lugar na mapagtataguan o maatrasan ang mga kalaban. Basta ang sa amin dito, may impormasyon, pag-aaralan natin na mabuti at magkakandak tayo ng focus military operations. Samantala, tiniyak din ng militar na sa bawat operasyon ay palagi nitong isinaalang-alang ang kaligtasan ng bawat sundalo gayon din ng mga kidnap victims na hawak ng bandidong grupo. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Pinawi ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba ng publiko kaugnay ng umano'y posibleng pag-atake ng Abu Sayyaf Group sa iba pang bahagi ng Mindanao Region. Narito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Pinabulaanan ng Eastern Mindanao Command ang napabalitang umano'y posibleng pag-atake ng grupong Abu Sayyaf sa iba pang rehiyon sa Mindanao tulad ng Davao. Ayon kay East Migcom spokesperson Major General Izra Balagtay, wala silang natatanggap na ulat na banta ng terrorist attack sa rehiyon. That's to be confirmed and validated. So far, wala pa naman tayong firm or validate na report na dyan. Tiniyak naman ito na nakahanda ang hanay ng militar sa Eastern Mindanao Command upang ipagtanggol ang mga mamamayan sa anumang posibleng kaguluhan na ihasik ng bandidong grupo. Tuloy-tuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga law enforcement agency. Ang proactive naman natin ginagawa dyan is intelligence monitoring, coordination with the different agencies. In fact, mayroon naman na tayong mga joint action plans with the Philippine National Police, yung DAIPO, Eastern Mindanao, of how we implement yung ating counter-terrorism at saka anti-terrorism dito sa Samantala, muli namang magdaragdag ng tropa ang 10th Infantry Division na ipapadala sa Western Mindanao Command sa susunod na linggo upang tumulong sa pakikipaglaban sa mga miyembro ng Abu Sayyaf. Next week, isa-send off naman natin yung additional na isa pang batalyon. This is in order to beef up the operations ongoing in the area of Western Mindanao Command. We will be sending the 68th Infantry Battalion in the area of Holosulu. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City.
Nilinaw naman ng Malacanang na hindi madidismiss ang mga kasong kinakaharap ni Moro National Liberation Front o MNLF Founding Chairman Nur Miswari. Ito ay kahit na sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi muna nito ipatutupad ang warrant of arrest laban sa Moro leader. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Ernesto Abella, hindi maituturing na paglabag sa batas ang naging pahayag ng Pangulo dahil hindi naman tatakas si Miswari. Pakinggan natin ang pahayag ni Presidential Spokesperson Secretary Ernesto Abella. Hindi naman, it's, it's not a question of violation because the man is not fleeing anyway. The man is there. He's willing to talk and they've made arrangements and they will meet. It's just that it's a strategic move because again and again he says, if the man, should anything happen to the man while he is in our custody, it would really be trouble for us. Una nang sinabi ng Pangulo na ibig makipagkita sa kanya ng naturang Moro leader upang mapag-usapan ang Bangsamoro peace process. Si Miswari ay nahaharap sa mga kasong rebelyon dahil sa nangyaring Zamboanga siege noong 2013. Hindi nakadalo sa Independence Day celebration ng Uzbekistan kahapon ang Pangulo ng bansa na si President Islam Karimov. Ito ay matapos isugod sa ospital noong weekend ng 78 anyos na Pangulo dahil sa brain hemorrhage. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi nakapagbigay ng talumpati sa naturang event si Karimov sa loob ng kanyang 25 taong panunungkulan bilang Pangulo. Maging ang matataas na opisyal na bansa ay hindi rin nakarating sa pagtitipon. Naging topic naman ngayon sa international community kung sino ang nagpapatakbo sa bansa, lalo na at wala pang naitatalagang successor ang Pangulo. Si Karimov ang namuno sa Uzbekistan simula noong 1989 sa pamamagitan ng authoritarian form of government. Sumabog ang isang rocket sa launch pad ng SpaceX sa Cape Canaveral sa Florida, USA habang nagsasagawa ng test launch. Sakay ng naturang Israeli rocket ang satellite ng social media giant na Facebook. Ilo-launch sana sa Sabado ang naturang satellite na layong makapagbigay ng internet access sa ilang bahagi ng Africa, Middle East at Europe. Wala namang nasaktan sa pangyayari ngunit naramdaman ang pagyanig sa katabing facility ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Hindi pa matukoy kung ano ang dahilan ng pagsabog, ngunit nangyari umano ito habang sinasalina ng gasolina ang rocket. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Narito naman ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Alegasyon ni Labor Secretary Silvestre Bellio III na pangungutong. Mariing itinanggi ni Jeddah Welfare Officer Angel Cruz. Na-dismiss na drug case ni Marine Colonel Ferdinand Marcelino muling pag-aaralan ng Department of Justice. Department of Tourism tiniyak na hindi magpapabigat sa daloy ng mga sasakyan sa Metro Manila ang isasagawang Miss Universe pageant sa bansa. At iba't ibang problema na idinulog ng ilan nating kasambahay na bigyan ng solusyon sa programang Serbisyong Kasambahay sa tulong ng mga partners in public service. Sa detalye, itinanggi ni Overseas Workers Welfare Administration o OWA official Angel Cruz ang aligasyon laban sa kanya ng kalihim ng Department of Labor and Employment. Bago ngunitang noong Lunes ay inihayag ni Secretary Bebot Bellio sa programang Get It Straight with Daniel Razon ang umano'y pangungutong ng naturang welfare officer sa Jeddah, Saudi Arabia. Narito ang hataw na balita ni Maybel Razon. August 29, 2016 nang maidulog kay Labor Secretary Silvestre Bellio III ni na Alexander Auxilio. Tumatayong tagapagsalita ng ilang overseas Filipino workers na stranded sa Jeddah, Saudi Arabia ang kanilang problema sa kumpanyang pinapasukan. Sa pamamagitan rin ng programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon, ay naiparating rin ito sa kalihim na hindi sila natutulungan ng welfare officer sa lugar. Maraming beses na po kami lumapit sa welfare officer dito pero wala sila magawang tulong sa amin. Na bagamat may sulat na galing dyan sa OWA dahil yung aking pong anak nag-email na rin po diyan
Dinala ko po yung email sa OWA kay Mr. Angel Cruz mismo at ang sabi sa akin wala siyang magagawa doon sa sulat na yun. Kaya maghihintay pa rin kami kung kan. At mabuti na banggit mo sa akin yung Angel Cruz na yan at dahil marami na kong natatanggap na balita na nangungutong yung tarantadong yan eh. Mabuti po narating mo, ipaparecall ko agad dyan si Angel Cruz para hindi naman may merwiso sa ating mga kababayan dyan. Ibig sabihin, may nadidinig na kayo talaga doon sa... Oo, marami na. Kinukutungan na yung mga manggagawa doon. Pero pang ibang mababae, ano, nababalitaan ko, ewan ko kung gaano totoo yun. Parang binibenta niya eh. Oo. Parang nagbubugaw pa. Oo. Nako naman. Siyempre, yung mga kababayan natin. So, paparecall mo na to? Oo, paparecall ko na. Okay. Kaugnay nito, pinuntahan ng UNTV News and Rescue Saudi Arabia si Jeddah Welfare Officer Angel Cruz upang hingin ang panig nito sa umano'y issue ng pangungutong at pagbebenta ng babae na binanggit ni Secretary Bello. Ayon kay Cruz, sana ay kinausap siya ng kalihim ukol dito noong bumisita si Secretary Bello sa Jeddah noong nakaraang linggo. He was here, I don't know, siguro alam nyo na nandito si Secretary last week. Kaya sa Sojex compound, kung naalala nyo, nag-release ako ng 761 being the coordinating welfare officer ng Jeddah. 761, nandun siya. He didn't mention or even call my attention regarding the said accusation that nangungutong ako at nagbebenta ako ng babae. Inilabas din ito ang sama ng loob sa akusasyon ng kalihim at mariing itinanggi na walang katotohanan ang mga ito. After my 32 years in service, isang interview lang, nasira na ang pangalan ko. Angel L. Cruz Jr. Nangungutong, nagbebenta ng babae, at ang masakit na pa isang salita, ang mura ng ating kalihim ng paggawa, tarantado raw ako. So, ang pakiusap ko lang sa aking kalihim, Silvestre Bello III, maglabas ka po ng basihan na katunayan na ako po ay nangungutong at nagbebenta. So, be fair enough, Mr. Secretary. You can even go background check mo ko, lahat ng pera ko, lalabas ko, walang problema. Basta just be fair enough. Tiniyak pa ni Cruz na ginagampanan niya ng maayos ang kanyang trabaho sa pamahalaan upang mapagsilbihan ang marami nating kababayan na nangangailangan ng tulong. Maybel Razon, UNTV News and Rescue, Dammam, Saudi Arabia. Sama ho natin Secretary Silvestre Bebot Bello III. Secretary, magandang umaga po. Hello? Yes, sir. Si Kuya Daniel po. Magandang umaga, Secretary. Ay, Kuya Daniel. Good morning po. Good morning. Opo, kasi minarapat ko na rin na tawagan po kayo no, dahil meron nga ring lumabas na ibang article sa ibang network at meron nga binabanggit din tungkol ho dito sa mga bagay na ito. Well, kasabay niyan ay ang atin hong pagkuha din ng panig ni Ginoong Angel Cruz. Nadinig po siguro ninyo yung kanyang mga sinabi, Secretary. Ano po ang inyong reaksyon? Hello, Danny. Apo, Kuya Danny. Apo. Narinig ko nga po yung sinabi niya. At kung narinig niyo rin yung comment ko noon, hindi naman ako ang nagtaakusa sa kanya. Yes, sir. Hindi ba ang sabi ko marami ako natatanggap na balita? Oo, ngayon ang sabi niya na sana tinanong ko siya nung nandun ako, di ba? Oo. Ang katunayan, nung pumunta ako sa Riyadh, Kuya Daniel, hindi naman ako pumunta doon para sa kanya eh. Pumunta ako doon para doon sa ating mga kababayan na napaka-problema niya. Kaya wala po akong panahon para pag-usapan yung mga ganong problema. Ang problemang malaki ang inasikaso ko. Nakipag-meeting ako sa Minister of Labor, kinausap ko dinala ko yung ating mga kababayan doon at tinanong ko ang kanilang problema at ginawa namin ng paraan para matulungan sila. So I did not have time to talk to him about it. Pero kasi, yun pala. Tsaka po Secretary, yung sa ating panayam sa inyo noong nakaraan,
ay meron mismong mga kababayan tayo ho na nagsabi sa inyo ng reklamo, kung inyo pong natatandaan na Tama po yan, tama po yun. Oo. na inyo pong tinugunan. At meron pa po kasing ilang mga lumitaw din na kayo ay nagpapapogi lang, kaya ganyan ho ang inyong ginagawa. Apo, hindi ko na kailangan magpapogi, Kuya Daniel, matanda na po ako. Ang inaasikan ko na lang ng trabaho ko sa Department of Labor at yung ang tulungan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga migrant workers natin, na alam nyo naman, napakalaki ang problema nila, siyam o 7 o 7 o siyam na buwan nang hindi nagsusweldo, walang makain, walang matirahan. Kaya yun ang focus ng aking pagpunta doon. Okay, Hindi po ako pumunta doon para lang sa kanya. Anyway, na-recall naman po siya. Dito na siguro siya magpapaliwanag. Hindi po ako ang nag-accuse sa kanya. Maliwanag po yung sinabi ko, Kuya Daniel, na marami ako natanggap na reklamo laban sa kanya. At tsaka po binanggit din ninyo, Secretary, na sabi nyo, ewan ko lang kung gaanong katotoo yun. Meron kayong... Tama po yun, no? Tama po yun. No? At kaya ako manire-recall para magpaliwanag. Pero, Secretary, in spirit of fairness po, kung mamarapatin po ninyo, para ho at least ika nga mabigyan, kasi tayo naman ay nagbibigay ho ng opportunity din sa lahat ng ating mga kababayan. Well, at the same time ay in fairness din dito kay Ginoong Angel Cruz, kung mamarapatin po ninyo para makadulog din naman siya sa inyo at makausap nyo din siya, kung inyo pong ipahihintulot ay nasa kabilang linya po siya ng telepono. Will you allow it, sir? Yeah, no problem. Yeah, Kuya Daniel, no problem. Opo. Narito po siya para pumapakinggan naman natin ang kanyang tinig at maidulog naman sa inyo ang kanyang kalagayan. Magandang umaga ho, Ginoong Angel Cruz. Magandang umaga po, Mr. Daniel Rason. Nandito po ngayon si Secretary Bebot Bello sa linya ng ating telepono. Maaari ninyong maidulog ng diretsahan ang inyong hinaing. Go ahead, nakikinig ho siya, Ginoong Cruz. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ako po ay medyo nalungkot lamang po at kasi akin pong napanood ang nasabing o naturang palabas sa TV. Medyo malungkot po kasi dahil ako po ay 32 taon na sa serbisyo sa Overseas Workers Welfare Administration po. Pwede naman po sigurong mag-imbestiga kahit sino kung ano po ang aking naging serbisyo sa OWA na ngayon po ay pinamumunuan ng aming administration, Rebecca J. Calzado, na lumalabas na bilang pangalawang chairman ng Board of Trustee ng OWA at ang pinaka-chairman po ay pinamumunuan po ng aming kasalukuyang kalihim, Silvestre Bello III, na nag-approve para sa 500 million na tulong para sa mga manggagawa. At sinasabi ko nga po, 32 years, first time ko po ma-deploy noong February 2014. Matatapos na po sana ang aking tour of duty itong darating na February 2017. So balik dumating po sa punto na nung nakaraang July 26, ako po ay humiling na sa aking kalihim na i-recall na po ako dahil hindi na po medyo maganda ang nangyayari sa amin kasi inakasuhan po ang aming mga isa na sa akin ang labor attaché na si General Rasul. Ngayon din po ang labor attaché ng Riyadh na si Resti de la Puente ng papabaya sa trabaho. Ito po ay isang malungkot na kabanata sa napakatagal na serbisyo ng mga naturang labor attaché.
hindi po kaila sa lahat na ito pong mga nasabing labor attaché ay tinawag upang magsilbi dahil nagkaroon ng problema noon panahon na yon sa sex for flight. Pero naiba na po ang tono ngayon dahil sa kabila ng kanilang pagre-report sa Manila na mga kasalukuyang problema dito sa Saudi Arabia, bunsod ng pagbaksak ng langis, sa presyo ng langis sa pandaigdigan, ay nawalan po ng kontrol ang Saudi Arabia sa problema at pagbibigay ng sweldo sa mga construction company katulad po ng Saudi Auger at Saudi Bin Laden. Isa po iyan sa mga bagay na ikanulungkot namin dahil naparami pong naapektuhang manggagawa. Okay, Hindi po kaila sa lahat na nabanggit ng ating kalihim na 11,000 stranded workers ang naapektuhan. Kung iyan po ay mumultiply mo sa 2, lalabas po yan, ilagay na lang po natin sa isang anak at asawa. Lalabas po yan, 22,000 po ang hindi kumakain o maaaring hindi nag-aaral ng mga anak. Yan po ay isang malungkot na kabanata na epekto ng pagbaksak ng langis. Ginoong Angel Cruz, ano po ba ang gusto niyong direktang sabihin sa atin pong Secretary of Labor? Ano po ang gusto niyong direktang iparating sa kanya? Dahil para ho mabigyan kayo ng pagkakataon na i-justify naman po yung mga sinasabi ho ninyo na alegasyon laban sa inyo. Nakikinig ho siya ngayon. Ano ang gusto niyong direktang sabihin sa kanya, Ginoong Cruz? Ang gusto ko lang ho sana ay bigyan muna ho niya ako ng pagkakataon makapagpaliwanag. Nakita po tayo, Ginoong kalihim, sa Surgex compound kung saan po nag-release po ako ng 761 na katao. Pero bago po yan, nakipagtalo muna po ako sa mga tao ng taga-Ministry of Labor para maibigay lang ang nasabing halaga. At para sa inyo pong alaman, ang halaga na pong aking dala doon sa Surgex compound, sa Saudi Auger Surgex compound, ay 1.3 million. Kailangan ko pong humingi ng security para sa nasabing halaga para maibigay lang ng maayos ang mga nasabing halaga sa mga manggagawa. Gayon din po sa Saudi Auger Highway Cup kung saan po nagbigay din po ako ng tulong na pinabot na ating Pangulo sa kulang-kulang po na 400 na katao. Alright, Ginoong Angel Cruz, so in other words, ang sinasabi niyo ho dito ay ginampanan ninyo ang inyong tungkulin bilang welfare officer at wala ho kayong mga naging pagkukulang doon sa pagtupad ninyo ng inyong obligasyon sa ating mga kababayan. Is that what you're saying, sir? Kung binausap niyo lang po ako, pwede ko pong ipagtanggol ang aking sarili. Kung gusto niyo po, pwede niyo pong tanungin ang aking Consul General na si Imelda M. Panolong kung ako ay nagawang ganyang binibintang sa akin o ina-accuse sa akin ng sinasabing ng mga manggagawa. Pwede niyo po silang tanungin. Napakasakit po na ang nagtitiwala sa akin ay ang aking Consul General na isang babae, samantalang ang aking isang kalihim ay hindi ako pinagkakatiwalaan. Napakasakit. Ginoong Cruz, hindi po ba ang pagre-recall, sir, ay kaya po kayo ipinare-recall ay para po kayo ay makaharap sa kalihim at mapagpaliwanag? Tama po ba yun ang termino ng recall o sa pagkakaintindi ko o ano ho ba yun? Ibig sabihin ho ba tinanggal na kayo agad o kaya po kayo ni-recall ay pinapabalik kayo dito para may paliwanag ninyo yung lahat ng dapat po ninyong ipaliwanag? Tama po ba yun, Ginoong Cruz? Para po sa inyong kalaman, ang inyong pong lingkod ay nagpa-recall na way back July 26, 2016.
at inabrobuan po ng ating kalihim noong August 9, 2016, effective October 1st, 2016. Nasa talaan po yan ng Ministry of Labor sa ILAB po. So dapat po, lalabas po ba nun, Ginoong Cruz, ay dapat October 1 ng kasalukuyang taon ay talagang pabalik na kayo. Tama po ba yon? Lumabas ang nasabing programa. Ang nag-aakusa sa akin na ako ay nagnanakaw, ako ay nagbebenta ng babae. So pwede niyo pong i-check sa record ng ILAB. So ibig sabihin po, hindi na po ako kailangan i-record pa uli ng ating kalihim. So lumalabas po, sabi nyo, ang effective ng pag-recall sa inyo, October 1. Tama po ba yon? Opo. Yun ho bang pag-recall sa inyo na October 1, hindi ho ba pwedeng paikliin yun ng kalihim at gawing earlier than October 1? Hindi na po ako kailangan i-recall dahil na-i-recall na po ako. Hindi po, tama po yun. Na-recall po kayo effective October 1. Tama po ba? Kung yung pagre-recall sa inyo ay paagahin, pwede ho bang gawin yun ng kalihim? Pwede naman po. Kami naman po at the pleasure ng secretary. Kung anong gusto niya pong petsa na may pauwin, wala pong problema. Yes, so ang ibig sabihin ho, hindi ho ibig sabihin ay ni-recall na kayo na effective October 1, ay hindi kayo pwedeng i-recall earlier than that. Tama po ba yun? Pwede po. Yan po ay sabi, para kaming mga appointee ng presidente. So that's what I'm saying, sir. So hindi po ibig sabihin, kung meron ng recall na nauna sa inyo, ay hindi na kayo pwedeng i-recall ulit ng mas maaga doon. Kasi sinasabi ho ninyo, hindi na kayo kailangan pang i-recall dahil may recall na kayo na nakaschedule ng October 1. But if the secretary wants to recall you earlier than that, kayo ho ang nagsasabi that is his prerogative. Tama po ba yun? Programa, ipre-recall ko ang tarantadong Angel Cruz Jr. na yan. Kasi na-recall na ako, kasi pa recall na naman. Ibig sabihin, doble recall. Hindi nga ho. Okay, sige. Ginoong Cruz, sandali lang po. Para po at least ay may patas naman tayo na ibigay naman ninyo ang inyong panig. Wag muna ho kayo magbababa. Kausapin ho natin si Secretary Bello. Secretary Bello, it's your turn po. Please, sir. Thank you, Kuya Daniel, no? Unang-una, Kuya Daniel, at kung nakikinig si Mr. Cruz, maliwanag po ang aking sinabi. Hindi ako ang nag-a-accuse kay Mr. Cruz. Maliwanag ang sinabi ko na marami ako natatanggap na report tungkol sa kanyang mga ginagawang hindi tama. Ayun, kaya yung pagre-recall ko sa kanya, tama po rin yun. Hindi ko siya ni-recall, kundi siya ang nag-voluntaryong magpa-recall. Kaya in-approve ko naman yung kanyang request for recall. Oo, at sana maintindihan ni Mr. Cruz na pagpunta ko doon, hindi ako pumunta doon para sa kanyang problema. Pumunta ako doon para sa problema ng libo-libo nating kababayan. Kaya wala po akong panahon na pag-usapan yung mga personal problem ng ating mga welfare officers po doon. Oo, at kaya ko naman nire-recall, kagaya yung sinabi niya si Labor Attaché de la Puente at saka si Labor Attaché Rasul ng Jeddah, ay dahil po sa aking nadiskubre yung problema ng ating mga overseas workers na hindi man lang pinaparating sa kalihim ng kagawaran. That is why I ordered the recall, because I want them to explain na bakit sa laki-laki ng problema ng ating mga kababayan dyan ay walang nakakarating sa aking report. Sana hindi na pinarating ng ating mga kababayan ay hindi na pala nagsusweldo ng 7 o 9 na buwan. Sana pinarating na sa akin o sa Department of Labor kung bakit ganun kalaki ng problema ng ating mga kababayan doon. Siyempre, ang una kong respond doon is I had to recall the 2 labor attachés for them to explain na bakit dumating pa sa ganung kalaking problema. Crisis situation na yun, Kuya Daniel. Bago kailangan pa manggagaling sa ibang tao. Nalaman ko lang yung problemang yun dahil may nag-interview sa akin na meron mga 11,000 kababayan natin na stranded sa Saudi Arabia.
Siyempre, ang una pong reaksyon ay tawagin yung ating mga labor statistician. Bakit gano'n nangyari na hindi pinaparating sa amin? Secretary, kagaya po nung sinasabi po na yung mga ginawa nila para sa ating mga kababayan doon, hindi po ba nakarating daw sa inyo na may mga aksyon naman sila na ginawa at meron pa hong mga tinutukoy nga na mga pinarelease na pera na kailangan pa ng security para doon sa ating mga kababayan? Parang hindi nyo ba na-appreciate daw yung mga ganon, Secretary Bebot? Kuya Daniel, hindi po nakakarating sa akin yan. Hindi nakakarating yan. At sabi ko nga, kung sana yung problema ni Mr. Cruz ang mabigat, sana siya nang inasikaso ko doon. Pero hindi ako pupunta doon para sa ganung problema lang. Kaya ako napilitan pumunta doon. Ang dami-dami trabaho dito sa Pilipinas. Kaya para lang asikasuhin yung problema ng aming kababayan. At hindi ko naman siya inano kasi hindi naman ako ang nag-aakusa sa kanya. I was only telling yung answer ng mga tao na matandaan mo, Kuya Daniel. Yung problema nila na wala daw silang maasahan na tulong sa Department of Labor. And I told them, ang sagot ko doon na hindi totoo yun. Meron kaming nakalaan na assistance para sa kanila. And in fact, yung ang pinunta ko doon, dahil nagdala kami ng halaga para sa ating mga kababayan doon. Yun ang aking number one na purpose kung bakit ako pumunta doon, Kuya Daniel, para tulungan yung ating mga kababayan na dapat ginawa more than 7 or 9 months ago. Dapat yun ang ginawa noon. Hindi yung kailangan pa dumating ako para asikasuhin yung problema yun. Ilagay ni Mr. Cruz yung position niya sa aking position na makaranig ka ng ganong problema sa ating mga kababayan dyan at walang ginagawa, siguro naman maintindihan ni Mr. Cruz ang aking reaksyon. Ang isa pa ang isinasama ng loob niya kasi daw nga tinawag niyo siyang tarantado. Sa bagay, medyo mabigat yun. Pero wag niyo naman siya doon gindibin yun, Mr. Cruz. Hindi naman yun. Kasi kung ikaw makakarinig ng ganong mga akusasyon tungkol sa inyong mga kasamaan, siguro mas matindi pa ang reaksyon niyo. At hindi naman kita tinanggal sa trabaho, kundi hindi naman kita tinanggal sa trabaho at ni-recall kita dahil nag-voluntaryo ka na ma-recall. Secretary, meron ho ba kayo natanggap na meron na ho ba kayo natanggap na resignation naman po ni Ginoong Cruz? Wala naman po. Wala naman po. So he's not resigning. At saka Kuya Daniel, kung yung mga natanggap kong balita, yung mga akusasyon laban sa kanya, pinebe-imbestiga ko pa. Kaya hindi ko siya sinama sa recall. At yung recall, hindi naman pagtatanggal sa trabaho yun, Kuya Daniel. Yes, sir. Kagaya ni Labat Resti de la Fuente at saka si Rasul. Yung mga nagpa-recall, yun, ni-recall ko siya dahil yun ang request nila. Hindi dahil naniwala na ako sa akusasyon. So pwede pong magharap naman din kayo ng personal ni Ginoong Cruz pag uwi niya po dito sa Pilipinas at para po maliwanagan ang lahat ng mga bagay na ito, Secretary. Siyempre naman. At pag dumating siya, sige, I will confront him with the accusation na natatanggap ko. Okay, Secretary. Taglit lang po ha. Huwag niyo muna po. Kuya Daniel, gusto ko rin parating sa inyo na yung mga nagpa-recall, hindi ko alam kung bakit sila nagpa-recall, pero upon the request, nag-order ako ng recall. Pero pagdating ko doon, may mga isa-isa dyan, lumapit sa akin, Sir, pwede bang i-reconsider mo yung request namin for recall? Hindi ko alam kung bakit. Pero yun ang nangyari doon. Pero sabi ko nga sa iyo, Kuya Daniel, ang punta ko doon para doon sa mabigat na problema. Hindi yung mga personal na problema ng mga welfare officers namin doon. Hindi ko sila kinausap tungkol doon dahil yun ang pinunta ko doon. 2 araw lang ako doon at gusto ko matulungan yung ating mga kababayan doon. And you have a scheduled meeting naman po dito sa mga welfare officer natin, sir? Pag umuwi na po sila, hindi na po kailangan kausapin ko. Maliban kay Mr. Angel Cruz, kung gusto niya magpaliwanag, at
I will confront him with those reports coming to me. At kung may paliwanag naman niya, wala namang problema. These are reports na kailangan aksyonan ko. Yes, sir. Hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng palampasin yan pagreklamo ng ating mga kababayan. Every day I receive reports with Kuya Daniel. Araw-araw, gabi-gabi, may mga text sa akin, ng mga problema nila, na inaabuso sila, pinababayaan sila. I have to act on it. Hindi pwedeng tutulog-tulog ako kay Daniel. At yun ang dapat maintindihan ni Mr. Cruz. Hindi ako nagpapapogi. Wala na, matanda na ako, Mr. Cruz, parehas tayo siguro. Hindi na tayo kailangan magpapogi. Ang dapat natin gawin ay yung trabaho natin. Kung ginagawa mong trabaho mo, walang problema. If you can tell me and prove to me that you're innocent, I will accept it. But I have to tell you na may mga reports na ganon. At hindi po yan bago. Matanda nyo, nagpa-imbestiga rin noon si former Congressman Walden Delio. Tungkol dyan sa problema na yung mga sex for flight. Pagka ikaw ang nasa upuan ko, Secretary of Labor ka, at gano'n ang narinig mo tungkol sa department mo, siguro ikaw din, gano'n din ang magiging reaction mo. Hindi kita tinanggal sa trabaho, Mr. Cruz. I have to give you due process bago kita bigyan ng anumang desisyon. So huwag kang mag-alala. Kung malinis ka, no problem. You will be cleared. But if you have problem, kung mayroong mapatunayan, then you have to face the consequences. But Secretary, do you have documented complaints na rin po ba? And do you have documented evidences na din po with regard to different complaints, sir? Opo, hindi naman ako magsasabi ng gano'n, Kuya Daniel. Kulang ganong reklamo. Oo, hindi ako basta magbibitaw ng threat lang gano'n, kundi hindi ako nakatanggap ng ganong reklamo. Hindi lang naman kay Mr. Cruz Marami ako natatanggap ng mga pinag-aabuso at pinagsasamantala ng kanilang posisyon. Hindi lang yon, hindi lang sa kanya. Kaya wag sa mag-alala, bibigyan ko siya ng due process. Okay. Kung nalisawalat yan sa TV, hindi ko po kasalanan dahil yung inasagot ko lang yung tanong ng ating mga contractor, si Mr. Alex Rillo ba yun? Yes, sir. Auxilio. Na sinasabi na wala silang maasahan sa tulong sa department. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Lahat ng mga yan ay bibigyan namin ng assistance. They are our overseas workers and alam naman nila na ang laki ng tulong ng ating mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa ating ekonomiya. So, hindi po totoo na wala silang maasahang tulong o assistance from the Department of Labor or from OWA for that matter. Alright. Secretary, maraming salamat po sa pagkakataon at inyong ipinaliwanag yung mga bagay na ito. At bago nyo ibaba, ay babalikan ko lang, magpapaalam lang din ho ako kay Ginoong Angel Cruz para naman at least ay patas din ho yung ating pagpe-present nitong mga issues na ito. Ginoong Angel Cruz, kagaya ho ng nabanggit ni Secretary Bebot, naghihintay din po siya sa inyo at kayo haharapin para ho maliwanagan yung lahat ng mga complaints na kanyang natatanggap at maipaliwanag naman ninyo directly yung inyong panig. I hope na you were given enough and ample time na din po to exhaust yung inyong mga reklamo kasabay na rin ho noong ating ibang mga ipinresent. Ginoong Angel Cruz, papasalamat po ako sa panahong ipinagkaloob ninyo sa amin. Alam kong 2:00 pasado na rin ho dyan ng madaling araw sa Jeddah, Saudi Arabia. Maraming salamat po, Ginoong Angel. Pwede pong magdagdag ng konting panahon para makapagsalita pa ng konti. Go ahead po. Nandiyan pa po si Secretary Bebot Bello. Kaya hindi ko rin ipinababa sa kanya para alam din po niya yung inyo pang sasabihin. Go ahead, sir. Okay po. Ganito po. Medyo napakasakit po kasi andito po yung aking asawa. Ang asawa ko po ay si Dr. Rosalie Rodriguez Cruz, isa pong dentista. Ang layo po ng aming tirahan dito sa Jeddah ay 3 minuto lang po. Nilalakad lamang po. Okay? So medyo mahirap po, masakit po sa akin na pagbintangan na nagbebenta ng babae. Lalo higit nandito ang aking asawa. Okay, wala po kaming anak para sa alaman ng lahat. Wala po kaming anak, kaya wala pong dahilan para mangutong pa ako at magbenta
ng babae. Dagdag pa po, ang lahi po namin ay ang gitnang pangalan ko po ay Teleon. Angel Teleon Cruz Jr. Ang turin ko po at ang nasirang Blacks Ople ay magkaibigan. Pwede niyo po akong pagtanong, ang lahi po namin sa Hagunoy, Teleon. Hindi po magnanakaw, hindi po nagbebenta ng babae. Yan po ay mapapatunayan ni Toots Ople, anak po ni Blas Ople. Pwede niyo po siyang tanungin sa aming lahi. Ginoong Cruz, masabat ko na ho kayo, no? Dahil medyo malaki na din ho ang aming overtime. Sasabatin ko lang po kayo ng kapiraso. I hope you don't mind, sir. Maliwanag din naman po yung sinabi ni Secretary Bebot Bello. Yun ho ay sumbong na nakarating sa kanya. At maliwanag din dun sa interview na sinabi niya naman po, hindi ko alam kung gaanong katotoo ito. At sinabi niya din po ngayon na kaya nga binibigyan din niya kayo o bibigyan din niya kayo ng pagkakataon na makaharap at maipaliwanag ang lahat ng mga bagay na ito. At the same time, ay niliwanag niya din po, kung napakinggan ninyo ang mga binanggit niya kanina, na limitado yung oras niya nung pumunta siya dyan sa Saudi Arabia para harapin yung mga problemang idinulog ng ating mga kababayan. And that is the reason why hindi ho ang layo ng pagpunta niya doon ay para iklaro itong mga complaints that he received tungkol po sa hindi lamang naman sa inyo kundi sa iba pa hong mga empleyado ho natin dyan. Kaya nga ho, sabi niya ay bibigyan naman kayo ng sapat na panahon at pagkakataon para maipaliwanag po ang inyong sarili at mai-exhaust ang lahat ng mga bagay na ito. At kung mapapatunayan naman po ninyo na hindi naman kayo sangkot sa kung anumang mga kagaya ho ng iniaakusa sa inyo, ay sabi ng ating secretary, willing siya to clear you with all of these things. Kaya po siguro ay aabangan po namin yung mga investigations na mangyayari dito at kung ano man ho ang magiging dulo. At kagaya ho ng binabanggit ninyo, pinaklaro nga ninyo yung mga bagay na yan, I think it would be very fair na maipresent nga ho ninyo yan sa harapan ng ating Secretary of Labor. Ginoong Angel Cruz, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo sa amin. Sa pagbibigay ng linaw, sa pagbibigay ng pagkakataon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Secretary Bebot? Yes, Kuya Daniel. Opo. Salamat po. Ulitin ko, no, Kuya Daniel. Yes, sir. Hindi ako nag-akusa. Correct. Marami akong natanggap na report at kailangan aksyonan ko yung report na yon. Hindi ako karapat dapat sa aking pwesto. Kapag nakatanggap ako ng mga ganong report, ay hindi ako mag-aksyon. At gusto kong iparating sa lahat na hindi po papayagan ng Department of Labor na may ganong katiwalian na mangyayari dito sa amin department. At sa lahat ng department dapat. So yun lamang, Kuya Daniel, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Secretary Bebot Bello III at si Ginoong Angel Cruz Jr., Welfare Officer ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Sa iba pang balita, pag-aaralan muli ng Department of Justice o DOJ ang na-dismiss na drug case ni Marine Colonel Ferdinand Marcelino. Ito ay matapos questionin ni Senator Manny Pacquiao ang hindi umano pagkakapantay-pantay na pagpapatupad ng batas sa mga kaso ng illegal drugs. Ayon sa senador, ang mga mahihirap na nakaharap sa kaso ay nakukulong agad, samantalang ang mayayaman naman na nahuhuli ay nakalalaya pa. Matatandaan nitong Hunyo lamang ay pinalaya ng Quezon City Regional Trial Court si Marcelino dahil sa kakulangan ng ebidensya. Si Marcelino ay inaresto ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at PNP Anti-Illegal Drugs Group noong Enero matapos itong datnan sa isang shabu laboratory sa Santa Cruz, Maynila. Tiniyak naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na i-review ang naturang kaso upang malaman kung may pagkukulang ang mga prosecutor na humawak dito. Narito ang pahayag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Nag-issue po itong inyong ng resolution ng order
freezing all so-called in quotation mark midnight resolutions. Isa po ito. Yeah, those are the resolutions issued by my predecessor from May 1st to June 30th. Kaya sako po itong kay Mr. Marcelino. Nasaan po ba siya? Samantala, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko ngayong Biyernes ng umaga mula kay Joan Nano gamit ang UNTV drone ang nagsisilbing mata sa himpapawid at pinalilipat ng ating ka-up license pilot live. Magandang umaga, Joan. Magandang umaga sa iyo, Monica. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasangbahay at magandang umaga din kay Kuya Daniel Razon. At para nga sa ating mga kababayan, sa mga commuter na babiyahe na ngayong umaga ay medyo paghandaan na po nila ang medyo mabigat na daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ngayong umaga. Sa mga maglalakbay po patungong Fairview at babaybay dito sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue eastbound, sa mga oras na ito ay bahagya ng mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Subalit dito po sa may westbound area, sa mga papalabas po ng EDSA Quezon Avenue o yung mga papatawid patungo po ng Espanya, ayan na makikita nyo po ngayon sa inyong mga television screen ay dagsa na po ang volume ng mga sasakyan. Kaya naman asahan na po ang moderate to heavy traffic mula dyan sa may Tandang Sora hanggang dito po sa may elliptical road. Mabagal na rin ang usad nitong mga sasakyan na nag-U-turn dito malapit sa may Quezon City Circle para makaikot naman patungo dito sa may eastbound area. Magkakaroon rin ng pag-build up ang traffic bago po kayo makarating ng EDSA Quezon Avenue intersection. Puntahan naman po natin ang EDSA Balintawak. Ang makikita nyo po ngayon sa inyong mga television screen, ito po yung mga sasakyan na patungo po ng monumento. Sa mga oras na ito ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang usad ng mga sasakyan. Habang ang kabilang bahagi naman po ng kalsada sa may southbound area, ang mga sasakyan po na patungo ng Muñoz ay makararanas na po ng light to moderate traffic. Habang sa area naman po ng EDSA Guadalupe, ang mga sasakyan po na galing ng Orense patungo po ng Ayala, Makati sa mga kababayan po natin na papasok na po sa kani-kanilang mga trabaho ay light to moderate na po ang ating traffic situation sa lugar na yan. Habang ang kabilang bahagi naman po ng kalsada, ito naman po yung mga motorista na galing pong Guadalupe patungo naman ng Shaw Boulevard ay medyo maluwag hanggang bahagyang pagbagal na rin ng usad ng mga sasakyan ang nararanasan po sa area na yan. Silipin naman natin ang Baclaran Roas Boulevard. Ang mga sasakyan po na patungo ng Maynila sa mga oras na ito ay moderate to heavy traffic na po ang sitwasyon ng mga sasakyan sa lugar na yan. Habang ang mga patungo naman po sa may coastal Baclaran ay wala pong masyadong magiging problema ang ating mga motorista dahil maluwag at tuloy-tuloy pa po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala sa may Quiapo, Manila naman po, kung kayo ay patungo po sa may area ng Loton sa mga oras na ito ay light to moderate po ang ating traffic situation sa lugar na yan. Habang ang mga patungo naman po ng Espanya ay medyo bahagya na rin pong mabagal ang usad ng mga sasakyan. Habang sa may area naman po ng Letre, Malabon, kung kayo po ay patungo ng monumento sa atin pong mga commuter ay wala rin po silang masyadong magiging problema dahil tuloy-tuloy pa at mabilis pa ang daloy ng ating mga sasakyan sa lugar na yan. Habang kung kayo naman po ay patungo ng C4 Navotas ay light traffic situation pa rin po ang nararanasan ng ating mga motorista sa area po na yan. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na ngayon po ay araw ng Biyernes. Dahil sa umiiral na number coding scheme, bawal po sa mga kalsada ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 9 at 0 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamaya pong alas 7 ng gabi. Yan muna ang ating gabay sa kalsada. Balik sa inyo dyan sa studio, Monica. Maraming salamat, Joan Nano, live na nag-uulat mula sa Elliptical Road, Quezon City. Alamin natin ang ulat ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na sa ating UNTV Weather Center. Tata Ray! Good morning, Ray! Good morning po, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. Ano? May bagyo? Meron po, Kuya, kaya lang nasa labas na ng Philippine Air Responsibility kahapon. Ito po yung pinangalan ng Enteng, Kuya. Ito po yung pang-5
Actually, first po siya nitong September. Pero wala pong direktang effect sa atin. Papunta na po ng Japan, yung mga pinipol sa Japan, Southern Japan, dyan po tatama yung bagyo. Parang nagkapi lang Opo, medyo mabilis Napadaan lang. Napadaan. Napadaan lang, nangumusta lang. Meron bang nakaabang naman nakasunod? Wala pa po kuya, pero yung ibang mga lugar natin like dyan sa Hawaii, may dalawang bagyo dyan. At sa Florida kuya, yung mga kababayan din nating Pilipino dyan ay binababalaan din natin dahil naglalabas na ng alert yung mga government po ng Hawaii, ng Florida dahil ngayong mga oras na ito kuya, delikado na po sa lugar na yan. Meron na pong preemptive evacuation na ginagawa kuya. Tayo dito, wala bang ulan-ulan na naman? Wala kuya, pwedeng mag-beach nitong weekend natin. Maganda dyan sa Morong. Okay, kuya. Morong Star, pwede pumunta dyan. Pwedeng mag-beach, pero meron tayong meeting sa linggo. Hindi pala pwede mag-beach. Sala, di ba? Paasa lang yung weather na yan At least, di ba? Pero next week, baka sakaling magandang wala naman, no? Ray, next week wala tayong inaasahan. Wala naman, kuya. Ang aga mo namang nagtanong ng next week, Paano maplano? Paano maplano, kuya? At least, umaasa tayo ng good weather itong, itong haharapin nating linggo. Yes. Weekend na haharapin nating linggo, Ray. Yes, kuya. At buti nga po, kuya, yung isa ding pinagpapasalamat natin, yung lindol sa New Zealand, hindi nagkaroon ng mataas na tsunami dahil yung naobserbahan din kuya ng Pacific Typhoon Tsunami Warning Center is mga 8 inches lang yung kanilang na-monitor na wave. So wala naman pong malaking pinsala po dyan sa area po ng New Zealand. Maging dito sa Pilipinas ko naglabas po ng alert ng notice ang PHIVOLCS. Wala pong na-monitor din na tsunami kuya. So parang inaabangan kung ano din sana yung magiging epekto niyan sa atin, ano? But, yes kuya, opo, dahil yung New Zealand kuya, yung open po sa offshore po kasi nangyari yung lindol. So ang possibility kung yan po nasa Pacific Ring of Fire na yung kung malakas po yung lindol at nagkaroon po ng wave, tsunami, maaaring mabot po sa may eastern part ng Mindanao yung pong pag-alot po dyan. Pero ngayon medyo patag ng kalooban ng ating mga kababayan at hindi naman ganoong lakas o taas yung tsansa na yan ay magkaroon ng tsunami dito sa atin. Yes kuya, magiging damage, wala pong nauulat na major damage yun po sa area ng New Zealand. 7.1 Opo, malakas po yun. Kasi yan, ang lalim po kuya, kung di ako nagkakamali, mahigit sa 30 kilometer yung lalim niya doon sa kanyang kung tumama yan mismo sa itaas, medyo malaki ang Opo. Dyan pa lang sa New Zealand kuya, medyo pag lumindol talaga dyan, marami pong pinsala yung mga karaang lindol po dyan. Kasi yung 7.1, yun na yung the big one na iniintay natin dito. Yes, diba? Tama. Yes kuya po. Ay, magandang balita. At least hindi masyadong malaki ang pinsala na dala-dala niyan. Anyway, Ray, sige. At gusto namin malaman ang kabuuang ulat na ng ating panahon para sa maghapong ito ng Friday. Dahil ito po ang mailagay ng panahon sa mga susunod na oras yung pong southwest monsoon o habagat nakaka-apekto pa rin mga po dyan sa may western section ng northern Luzon. Sa forecast naman po ng Pag-asa, makulimlim po ang lagay ng panahon sa may area po ng Ilocos, yung Apayao, Batanes at Babuyan Islands. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi po ng Luzon, makakaranas naman ng magandang lagay ng panahon with the possibilities na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City at Tuguegarao kasama ng Puerto Princesa hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong makita ng temperatura ngayong araw. Samantalang sa Baguio ay 16 to 19 degrees Celsius. Ang area po ng Visayas, fair weather po tayo dyan, pero yung pong area ng Panay at Negros Island, mas malaki po ang chance na magkaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, Metro Cebu at Tacloban City hanggang 33 degrees Celsius ang maaari pong makita lang temperatura ngayong araw. Mindanao po ay makakaranas din ng magandang lagay ng panahon at yung pong Zamboanga Peninsula, meron naman pong chance na magkakaroon po dyan ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong makita ng temperatura ngayong araw. Sa Metro Davao 34 at 33 naman sa may area po ng Zamboanga City. Alamin po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Partikular dyan sa may area po ng Seoul, South Korea, maaari pong maabot ang temperatura mula 17 hanggang 21 degrees Celsius with rain showers and thunderstorms. Tokyo, Japan ay maganda pong lagay ng panahon at hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura maaari pong maitala. Samantalang sa Taipei, Taiwan ay hanggang 32 degrees Celsius.
partly cloudy lamang po dyan. Sa Beijing, China naman, 19 to 32 degrees Celsius, partly cloudy. At ganyan din po halos ang maging lagay ng panahon sa may area po ng Hong Kong, maaaring maabot ang temperaturang 30 degrees Celsius. Sa Bangkok, Thailand, hanggang 33 degrees Celsius ang temperature with rain showers and thunderstorms. Maganda po ang lagay ng panahon sa Hanoi, Vietnam, at dyan sa may area po ng Ho Chi Minh, at hanggang 34 degrees Celsius ang maaari pong makitalang temperatura. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, rain showers and thunderstorms, 32 degrees Celsius ang maaari pong maabot na temperatura. Ganyan din po ang panahon sa may area po ng Singapore. Sa Jakarta, Indonesia, maaari pong magkaroon dyan ng cloudy skies with rain showers with temperature na maaari pong maabot ay 34 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:44 a.m. Atin naman pong sunset, 6:07 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula man po umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa India. Maraming salamat, Ray Pelayo, mula sa ating UNTV Weather Center. Si Melvin Arbo naman gumugulong-gulong sakay ng ating UNTV bus na nagbibigay ng libreng sakay sa ating mga kasangbahay ang ating puntahan. Melvin! Yes, Kuya! Good morning po sa inyo at sa ating mga kasangbahay all over the world. Ngayon po ay nandito na tayo ngayon, Kuya, sa may bandang Buendia MRT. Nakalabas na po tayo ng Ayala at nandito na po tayo ngayon sa EDSA na kung saan nakapagsakay na po tayo, Kuya, ng kabuuang bilang na 165 na mga pasahero mula pa yan kanina sa Monumento area, going to Baclaran Coastal hanggang sa ating kinalulugaran po ngayon dito na nga po sa may Buendia MRT. Yung mga pasahero na isakay po natin kanina, Kuya, ay naiatid na natin dyan sa may bandang Ayala at tuwang-tuwa po sila dahil ang nasakyan po nilang bus ay libre at walang pamasahe. At naibalita rin natin sa kanila, Kuya, na ito pong ating libre sakay ay matagal na pong naglilingkod sa ating mga commuters mula pa noong 2007 hanggang ngayon. Tuloy-tuloy po sa ating paglilingkod sa mga commuters upang maisakay natin sila ng libre, walang bayad. At syempre ito ay hatid sa atin ng UNTV sa pamamagitan ni Kuya Daniel at ni Brother El Soriano ng ang dating daan dahil sa kanilang advokasya na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Ito po ay Monday to Friday. Nagpapasimula po tayong bumiyahe, Kuya, ng 4:30 in the morning dyan sa Monumento area going to Baclaran at muli tayong bibiyahe mula Baclaran Coastal hanggang sa Monumento area. Walang ibang misyon kundi magsakay ng libre ng ating mga kasangbahay ng mga commuters. Balik sa inyo, Kuya. Maraming salamat, Melvin Arbo. Nandyan po ngayon sa Buendia ang ating libreng sakay bus at patuloy na nagsisilbi sa ating mga kababayan. Iba't ibang problema naman ng ilan sa ating mga kasambahay na dumulog sa himpilan ang nabigyan ng solusyon ng programang Serbisyong Kasambahay sa tulong ng ating mga partner in public service. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Bumalik sa himpilan ang isa nating kababayan upang magpasalamat dahil nakuha na niya ang kanyang birth certificate ng mas maaga kaysa sa tinakdang schedule ng Philippine Statistics Office. Sa awat tulong ng Diyos naman, natulungan ako dito sa UNTV, kaya nagpapasalamat ako ng sobra-sobrang pagpapasalamat. Unang-una sa Diyos at saka kay Brad kay Eli Soriano at saka kay Kuya Daniel Rason. Dapat September 8 marirelease, pero Kuya Daniel, sa September 8 makukuha ko na yung passport ko. Pasalamat din naman tayo sa kanila. Sila din naman huy umaksyon, ano? Kumbaga naka-intervene lang tayo ng kaunti para po mapaalalahanan naman sila. Si Aling Alita ay lumapit sa Action Center noong nakaraang linggo upang mapabilis ang pagkuha ng birth certificate dahil kailangan niya ito sa pagpoproseso ng kanyang pasaporte upang mapuntahan niya ang anak sa Abu Dhabi na kapapanganak pa lamang. Samantala, problemang medical naman ang dinulog ni Maricel Montilla ng Quezon City. Inilapit niya sa programa
ang kanyang 72 anyos na ina na isang taon nang may bukol sa kilikili na sinlaki na umano ng santol. Ito naman ay idudulog na din natin sa atin dito sa De Los Santos Medical Center. Itong isa sa mga kapartner natin sa public service. Well, specifically, nakakausap natin palagi ho dyan si Dr. Nilo De Los Santos, yung kanilang medical director, at mag-schedule na tayo para madala mo si nanay. Si Mang Alfredo Sorilla Jr., 63 taong gulang naman, ay nagkaproblema sa housing loan. Nilagay na ako sa acquire asset, tapos binigyan po ako ng ITP, yung pang invitational to purchase. So yung 156,000 na balanse nyo? Hindi, 156 na total price. Bali ang balanse ko na lang doon ay 56 dahil sa 16 years ng hulog ko, bali 100,000 lang po yung nababayaran. So ngayon ho na 56 na lang dapat yung inyong balanse. Balanse sa principal balance. Pero ino-offer sa inyo ngayon na bilhin ninyo? Ganon? Hindi, ino-offer na panibago back to zero ulit. Bali, price selling mo nilang yun ay 312,000. So balik na naman doon? Back to zero nga. Agad namang inilapit ng programa ang problemang ito ni Mang Alfredo sa Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC sa pamamagitan ni Attorney Paulo Salvosa. Pakikisuyo lang ho kami, Attorney, at bigyan ho namin ng assistance po dyan sa inyo. Pakitulungan nyo naman po kami. Opo, nagpapasalamat din po kami na dinala nyo rin po to sa attention namin. At least ngayon, makakausap na po namin. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Mag-sports muna tayo. Alala mo ba si Tata Bert? Nagbibinata ka, kuya. Tingnan na si Tata Bert. Mag-sports muna tayo. Tayo. Taas. Rina. Good morning, kuya. Sino yung sinasabi mo kanina? Hindi mo kilala yun? Sino? Si Tata Bert Marcelo. Yes, oo. Diba? Siya yung mag-sports muna tayo. Hindi na naman kilala nito. Hindi nga, kuya. Panahon ba? Nabutan ko yun Mas matanda ka naman, Rina, sa akin. Hello, 2 years lang. Kaya, sige bigyan ko kayo pagkakataon. Gusto nyo? Bigyan ko muna kayo pagkakataon. Nagkabuki na lang. Aalis muna ako. Magtalo muna kayo sa edad nyo. Edad lang. Sige. Ay, si Tata Bert kasi yan ay taga-Baliwag. Kaya ganun ang tono. Taga-Bulacan. Bulacan. Iba naman si... Parang Batangas yung ganun tono, hindi? Ay, hindi. Ang Batangas, Allah, ay ganyan ka pala ng ganyan ay. Ayan ang taga-Batangas. Ay, kahit natanungin mo si Jerry. Ako lang. Kahit manghingi ka pa ng Bravo. Ganyan ang mga taga-Batangas eh. Ala, yun lang. Ano ga ang inyong ulam? Alay, gatae. Gatae. Pag Bulacan nyo, paano nila sinasabi yan? Ay, sa Batangas ay mahilig sila sa gatae. Kaya kahit itanong mo, ganyan ang... mahilig sila sa huli, kuya, di ba? Ganun ang mga Batanggenyo. Pag Bulacan nyo, kuya, paano? Paano nila sasabihin na anong mula mo? Pagka Bulacanyo, depende kung saan sa Bulacan. Merong like halimbawa, Malolos. Pagka banda na yan, yung mga Hagunoy. Pagka tinanong ka, bakit ka ba nandyan sa da kasi kami merong mga ganun sila. Da kasi meron silang ganyan. Ano ibig sabihin ng dakas? Dakasiwe. Sewe. Ibig sabihin, dangang kasi. Ayan, yung dangan kasi. Dangan kasi, kaya da kasi. Okay. Da kasi ganun sila. Pagka naman sa Kalumpit, ikaw naman taga-Kalumpit. Saan ka ba? Taga-Kalumpit. Ganun naman ang Kalumpit. Yung parang pumipiyok. Ako'y taga-Kalumpit. Diyan ako sa San Marcos, Kalumpit. Diyan. Iba-iba yan. Iba-iba ng kahit na sa Bulacan. Iba-iba rin sila. Sa Bataan din, kuya, Tagalog pero may ibang punto. Bataan? Paano kayo mo? Hindi ko kaya Hindi kasi ako doon lumaki. Pero ganun daw sa Bataan. Hindi ko kaya Ganun ba Bataan? Baka nga, kuya. Parang iba yata. Baka init pala sa akin. Baka init pala sa akin. Hindi, pag-aaralan ko, minsan, mami ko kasi kaya niya. Kaya niyang parang Tagalog na walang punto, pero kaya rin niya yung may puntong Bataan. Hindi, gano'n naman talaga pagka kung saan ka mapunta. Si Sir Flor, kababayan ko yan. Pansinin niyo kung paano siya magsalita minsan. Gano'n. Sa Bukawi naman, pagka sa Bukawi, sasabihin naman sa'yo, saan ka pa tutungo?
Tungaw. Saan ka tutungo? Patungo ako doon sa aking nanay. Saan ka tutungo? Ang mga Ilonggo, kuya, malalambing magsalita. Naman, ang mga Ilonggo naman, malalambing talaga magsalita. Pagka nagalit yan, sabihin, patsyunda ka. Ang ibig sabihin Pero galit na yun. Papatayin kita. Ganyan sila eh. I love you, tudu-tudu, halin sa tiil, pagkadto sa ulo. Ano daw? I love you, tudu-tudu, halin sa tiil, pagkadto sa ulo. Yeah. Sa kanila ba kuya nakuha yung dong? Ay, ano, Parang ang dong term of si ano? endearment? Yung ga Si sa ano, si kanila. Dong. Si Dong, si Manay ano? Si Manay ba? Manay... Annabel Rama. Annabel Rama. Oo, tama na yan, Dong, ha? Oo. Sige, Kala ko term of endearment kasi nila. magbalita ka na, Dang, ha? Oo. Pati ga. Oo. Ay, ga naman yan. Palangga ay sa ano naman palangga. yan. Palangga naman ang ibig sabihin. Cebu yata yung palangga eh. Palangga. Pagka naman si Ajes Carion, palanggana. Yun naman yun. Sige, Rina, balita mo na kami ng sports balita. Okay, kuya, 4-time NBA MVP at Cleveland Cavaliers superstar LeBron James, bibisita muli sa Manila mula September 8 hanggang September 9. Ang pagpunta ni James sa bansa ay upang manghikayat ng mga Filipino aspiring athletes na huwag sumuko at maging porsigido sa kanilang mga pangarap sa hard court. Si James ay kagagaling lamang sa isang magandang NBA season na nakapagtala pa ng 27 points, 11 rebounds at 11 assists sa Game 7 ng do-or-die game nila kontra sa Golden State Warriors. Dapat abangan ng mga tagahanga ni James ang Battle the Doubt Bootcamp, isang basketball camp kung saan magtuturo ang ilan sa mga professional na atleta at Nike coaches sa mga piling eskwelahan at barangay sa September 9. Ang main event naman ay ang LeBron James Battle the Doubt Night sa Smart Araneta Coliseum sa September 8. Ito na ang pangatlong pagbalik ni James sa Pilipinas, una noong July 2013 at sinundan noong isang taon, August 2015. Sa US Open third seed Garbine Marguza ng Spain, tinalo si Latvian player Anastasia Sevastova sa second round scores na 7-5, 6-4. Ang dating French Open champion na nakatalo kay Serena Williams sa finals ay hirap na makuha ang second round ng laro sa nakalipas na 4 na torneo sa US Open. Johanna Konta ng Great Britain pasok naman sa third round nang manalo kontra Tavetana Peronkova ng Bulgaria sa scores na 6-2, 5-7 at 6-2. Una nang bumagsak si Konta sa laban dahil sa sobrang init at agad naman itong binigyan ng ice bag. Samantala, second seed Angelique Kerber ng Germany, pinataob si Croatian player Mirjana Lucic Baroni para makapasok sa third round. Milos Raonic tinalo ni American qualifier Ryan Harrison sa scores na 6-7, 7-5, 7-5 at 6-1. Si Raonic ang kauna-unahang Canadian na nakarating sa Wimbledon Finals noong isang buwan ngunit bigo sa US Open. Kuya, sa September 11 ang susunod na laban para sa ating UNTV Cup Season 5 pero this Sunday mapapanood pa rin nila yung ating opening game na AFP Cavaliers kontra Senate Defenders. Kuya Edmon? Maraming salamat, Rina Villamor. Oo, ang babaeng iyakin. Hindi na daw. Hindi na, kuya. Starting today, hindi na. Starting today. Hindi ka na iyakin? Ngayon lang. Talaga? Sayang, kukunin ka pa naman daw sa pelikula. Hindi, sige, magti-try out na ako. Kailangan na siya ulit. Kailangan pag iyak mo, mag-audition ka ha. Sige. Eto naman tayo sa ating entertainment. Hindi magpapabigat sa daloy ng trapiko sa Metro Manila ang isasagawang Miss Universe pageant sa bansa sa susunod na taon. Ito ang tiniyak ng Department of Tourism kasunod ng paghahanda sa nalalapit na prestihiyosong beauty pageant. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cors. Walang isasagawang parada para sa Miss Universe sa Metro Manila at tanging coronation night at pre-pageant activities sa Mall of Asia Arena, Pasay City at mga kalapit na hotel ang isasagawa upang hindi na madagdagan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Kalakhang, Maynila sa January 2017. Itatampok naman ang ibang mga sikat na syudad sa bansa tulad ng Davao City, Vigan, Ilocos Sur,
Cebu City at Iloilo City sa pinakamalaking beauty pageant sa buong mundo. Kaya nga, di ba, we have transferred the ancillary events in the provinces para medyo ma-lessen ang traffic dito sa Philippines, sa Manila. That's why we have moved it to the provinces. The main events na lang will be in Manila and it will be at MOA Arena. And then the pre-pageants will be in the hotels, somewhere in that area also. Tiniyak din ng opisyal na naghahanda na ang kinauukulang government authorities upang matiyak ang seguridad ng event. We're not actually worried about that because the military will take care of that. We've been coordinating. We've been meeting with the National Security Council. Mula January 30 naman ang susunod na taon, magsisimulang dumating sa bansa ang mga kandidata mula sa iba't ibang bansa. Sa January 30, 2017 naman, ang Coronation Night para sa Miss Universe 2016. Samantala, walang katiyakan si Tourism Secretary Juan Dateo kung seryoso si Pangulong Rodrigo Duterte na kakausapin ng Miss Universe organizers upang palitan si Steve Harvey sa pag-host ng Miss Universe Beauty Pageant sa bansa sa January 2017. Ayon pa sa kalihim, upang wag magalit ang tuluyan ng Pangulo, isusuhestyon na lamang nito na magkaroon ng isang Filipina host na magiging kapareha ni Harvey kung sakali. Subalit plano rin ni Secretary Teo na kausapin ng personal ang mga organizer hinggil sa issue. When I said, Mr. President, the MC will still be Steve Harvey, and he reacted. He said, what? Ayoko yun. That was what he said. I said, but he will really be because he's under contract. He said, yeah, it's okay. I will talk to the organizers. Yun ang sinabi niya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang World War II shipwreck sa isang isla sa Palawan ang kinahihiligang puntahan ngayon ng mga diving enthusiast. Narito ang hatol na balita ni Brian Evangelista. Ulit nang itinanghal ng Travel Leisure Magazine, isa sa mga world's most prestigious travel publication, ang Palawan bilang world's best island noong 2013 at ngayong 2016. Nasa ika-6 na pwesto ang Cebu, pang-5 ang Santorini ng Greece, pang-4 ang Waikiki ng New Zealand, pang-3 ang Ischia ng Italy, pang-2 ang Boracay at nasa number 1 spot ang Palawan. Ang pinagbatayan ay ang Splendor White Beach dito, magnificent rising mountains ng Palawan at world's famous wonder of nature na 5-mile-long underground river at ang mayamang marine life ng World War II shipwrecks. Tulad lang ng aming pinuntahan, gamit ang UNTV drone, mas mamamalas mo ang breathtaking view ng matatayog na black limestone formations na matatagpuan sa east side ng Mahalon Island ng Busuanga, kaya tinaguriang The Black Island. Puntahan nyo ng Coron Palawan, huwag kakalimutang pumunta sa Black Island kung saan matatagpuan pa natin ang isa pang shipwreck na pwedeng mag-dive, ang Nanshi. But she sits nice upright on her keel in sandy bottom. Visibility typically is clearer there because we're a little bit out of the island. And so photographers and for people that want to see the whole ship in one go, that's the chance to dive the Nanshin Maru. Ang Nanshin Maru ay 50 meters long Japanese tanker na perfect wreck para sa mga dive beginners at underwater photographers. And first a little bit of claustrophobic feeling, but after a while you really enjoy it and love it. So the dives are super suspensive. There's a lot of suspension on it. It's extreme exciting. Matapos mag-dive, maaari namang maligo sa blue crystal clear water dito at magkayak sa napakaganda at maaliwalas na tanawin dito sa Black Island. Upang maging hassle-free ang inyong bakasyon dito sa Black Island ng Palawan mula airfare, accommodations at tour packages, maring magpatulong sa aming ultimate travel companion, ang ERC Travel Services na matatawagan sa 0947-393-0393 o kaya sa kanilang official Facebook page. At syempre, bago lisanin ang isa na namang wonders of creation ng may kapal, sinamantala muna naming magpakuha ng litrato for
our unforgettable expedition. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Busuanga, Palawan. Ang ganda. Para sa iba pang mahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Yan po ang mahataw na balita ngayong araw ng Biyernes, September 2, 2016. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.